Well, first of all, just who she is, she's a free spirit. I would say she's very thoughtful. I think everything she does, she will think of Anne first. Ano pa ba? Trustworthy and a safe space. Her goal is to be a safe space for Anne to be herself. Masasabi ko na at first, si Anne, reluctant siya. Pero ang dami niyang pagmamahal sa puso niya na hindi niya ibinigay or naibibigay. Siguro dahil dun sa past relationship niya, sobrang nasaktan siya. And then, nung may dumating na bagong tao sa buhay niya, natakot siyang masaktan ulit. So, nandun yung pagiging reluctant niya talaga. Pero, dahil si Chicks ay sobrang, yun nga, free-spirited siya, naging safe space siya ni Anne, yung pagmamahal niya, umapaw ng matindi. Alam mo yung parang nakulong, tapos biglang nakalaya, sumobra yung pagmamahal. Ganon. So sobrang ano siya, parang nung na-realize niya na sobrang dami niya palang pagmamahal, binigay niya yun ng todo. Sobrang ang dami sobra. Ano siya, generous. Napaka-generous na lover. For my last question, this is a fun question. It's for Direk and the two lead stars. Of course, whenever we have press cons or media conferences for movies, we always ask, why should we watch the film? Now let's reverse it. Why shouldn't we watch I Felt It's Funny? Kasi baka masira yung faith nyo kay God. Why shouldn't, diba? Sabi ni Lord, bakit ako nadama? Kaya nga ni-reverse, diba? Bakit hindi namin dapat panoorin yung pelikula, diba? Yeah. Oo, tama Direk. Masisira yung faith. Masisira yung faith nyo. Kasi ang lalaki ay para sa babae, diba? Pag yung mga tama naman ako. Ayun pala, natuda ako sa dalawa. Diba? Kapag ang pananaw mo sa buhay ay very straight ka, wala nang ruler na lang ang straight. No? Wala nang straight sa mundo. Ruler na lang siya. Sa totoo lang. So, kaya, anak sa sinasabi ko. Pero seryoso ko, I mean, kung ayaw nyo, ma-open ang utak nyo, kung gusto nyo, sarado ang paniniwala nyo, pagdating sa pag-ibig ng lalaki ay para sa lalaki para sa babae, ay huwag niyong panoorin yung pelikula. Kasi lalo kang masasaktan sa mga makikita nyo at kung hindi ka open sa divorce or sa annulment, yun yung sa tingin ko yung panoorin ng pelikula. Pero sinasabi ko lang yun kasi yun yung question. Pero sa totoo lang, gusto ko panoorin nila kasi dito sila matututo. Ano ba yan? May sagot ako direct. Kasi hindi ko, May sagot ako. Huwag kayong manood kasi baka ma-high blood kayo sa kilig. ay, dapat mga ganun lang yun. Ano ba kwento? Pwede ba kompehin niya? Hindi. Bali atas. Ang i-feature niyo lang palagi sila, ha? Wala nga kami underrate. Sobrang Yung headline na naman si Direk. We love you, Direk. We love you so much. Ang lalim na ako. Bawal i-misquote. Sige. Bawal i-misquote. Dahil love natin si Direk. Bawal siya mag-misquote. Sige, Kaya ng showbiz. Ano ba, huwag niyong panoorin yung pelikula kung gusto niyo ma-FOMO. Kasi, fear of missing out. Ikaw na, Jen. Alam mo, sounds like homo eh. Sounds like homo. FOMO! FOMO? Ano si Tita Oro? Ano yung G? Love team talaga kayo direct ni Tita Oro. Kayo talaga ang OTP ko.
lahat manonood sa Black Saturday. Actually, it's also about faith eh. Tama naman talaga si Derek. Kasi kung nakita niyo yung sa trailer, nagdadasal si Anne kay Lord. Yeah. Diba? Nasa simbahan siya eh. Tapos, ayun, may nahulog. Pero it's fine. Ayun, may nahulog. Si Queen. So, madidiscover nyo, hindi nila papanoorin eh. So, hindi nila madidiscover. So, mapupomo sila. Yeah. Mapofomo ay hindi mahohomo. Huwag niyong panoorin yung movie kung natatakot kayo sa madidiscover niyo sa sarili niyo. May na-discover ka ba? I discover new things every day. Yes. Thank you. And of course, for our next set of questions, from Hannah Majorca of Empire. Last na. Siguro for all the women in front. Kasi diba, syempre, alam naman natin na it's harder for women in this industry. Can you share any moment na parang, oo nga, na-realize mo na parang mas mahirap na to exist as an artist if you're a woman? Can you share? Can you experience? Kasi kung sabihin ko, si Alex, so, women pala yung Uy, nga, ano sasabi mo? Can you share naman kung ano ka ang paglaban ng craft mo compared to your male counterparts, mga ganun? Bakit mas mahirap pagbaba? Mas mahirap na. Or can you share na lang any experience na naramdaman nyo na oo nga, mas mahirap na maging babae dito sa industry? Kung meron. Mahirap maging babae. Sa industry. Ako talaga sa Naisip din ako kasi patigan tayo lahat. Siguro kasi bilang babae parang competition. Feeling ko, hindi ko alam pero may feeling kasi ako. Siguro dahil bilang baguhan din naman ako sa ganitong industry, showbiz industry. Siguro hindi din may iwasan talaga na merong between girls talaga na merong competition. Pero sa akin hindi naman ako yung parang nagko-compete with others pero parang merong feeling ko lang na iba na feeling ko para sa kanila nagko-compete sila, kailangan mas ano ko dito, kailangan mas bida ko dito, kailangan mas magaling ako dito, ganito ganyan. Pero for me parang dapat hindi naman kasi dapat nagkakaisa lang yung mga babae, di ba? Mostly dapat nga tayo pa yung nagtutulungan sa isa't isa. So tayo pa yung nag-uplift sa isa't isa. So I think yun na, for me lang naman. So hindi ko naman nila lahat. Ako meron ako isa na-realize. Na-realize ko na mahirap pala na maging babaeng artista kasi nagkakaroon ka ng period every month. Kapag kasi sa taping kasi, diba kapag sa taping, tapos nagpa-fight scene, tapos may armor ka, tapos ang sakit ng puso mo, pero kailangan mo pa rin magtrabaho at kailangan mong panindigan na sangre ka, at malakas ka, malaban ka, ang hirap pala. Kasi di ba sa ibang bansa may I think it's in parang Iceland na kapag dumating yung So hard to achieve in your life if you try to reach a certain level of success that you think you're entitled to a little bit of respect. It's so easy for someone either in the industry or in another industry to reduce you to some kind of I've never seen a guy be slut shamed or at least try to make it look like a guy is a slut, but I've seen it a lot recently and parang ganon. I feel like it's tough to be a girl because sometimes you can so easily be reduced to some kind of sexual object where people can make fun of you or invent stories about you for some kind of sexual reason.
Sabi ko na, may dark cloud tuloy. Hihinga muna po ako na naman. Nice, ikaw. Ice muna. Ice muna. Ano malay ko, tomboy yun. Kasi na, Ayusin mo naman bilang tomboy. Pinigay namin gusto yung pelikula na to. Itaguyod mo naman yung Bilang tomboy, reputation ano natin. yung struggle mo sa Bakit pelikula? na okay na paging tomboy? Copy-paste na lang kay Miss Bryce. Mahirap pag may period eh. Ayun, magtrabaho. Tapos naka-white ka pa, baka mamaya magtagusan mo. Nakakalaga ng wine, oh. Ano ng wine. Yun. Ano ba naman? Siguro for the actor, sige nga, I'll speak in behalf of this tomboy, no? That's my tomboy. Oo, no discrimination. Yan, totoo. For the, yun nga, for the trans man, trans woman, and for the lesbians, the butch, specifically the butch lesbians or soft butch lesbians, ang hirap makakuha ng role sa pelikula or sa TV. Pag yung mga gay or bakla, mas madaling makakuha o it's accepted kagad sa noontime show, okay sila, ganyan. Pero pag sa mga, napapansin ko lang, pag sa mga lesbians, trans man, and especially butch and soft butch, hindi sila masyadong kinukuha sa noontime show or I mean, ano man tawag, the primetime show, walang role for them. Yun yung, kaya ako gumagawa rin ng mga pelikula na magkaroon ng platform for them. Because alam naman natin yung mga femme will always have the platform, not always, pero mas may angat sila. So, very important yung representation din ng ibang-ibang klaseng tomboy. Diba? Hindi lang iisa lang yung itsura po nila. Iba't-iba po ito. Kailangan natin ma-educate lahat din kung ano yung iba't-ibang klase ng kajombo yan. Ano ba yan? Wait lang. Hindi ko kasi why? There's nothing to be ashamed of that. Diba? So, yun. So, ang hirap sa pagiging babae na lesbian kapag dating doon sa role. But as a storyteller also na babae, mahirap talaga. Ako hanga po ako sa mga director na may pamilya. Kasi sa totoo lang, ang turing ko po sa mga pelikula o sa mga kinikreate ko, babies ko, hindi ko ata kayang mabuntis sa nagdidirect. So hanga po ako sa mga direktor na nakakapag-direct ng ilan ng anak at iniisip mo yung sweldo mo para sa anak mo na kami po kasi swelduhan kami. Yung akala po ng mga tao na kapag kahit kumita ang pelikula, ang mayaman ay ang direktor. Hindi po totoo yun. Swelduhan lang po kami. At minsan may work kami, minsan wala. Lalo na po yung may pamilya, lalo na yung nabubuntis, yung hormones, hindi lang yung menstruation. Actually, direct may narinig ako na ang career span daw ng mga babae mas short kaysa sa lalaki kasi dahil sa pregnancy. At Chusera ng taon niya kung sino nagsabi niya. Oy, excuse me, no? Kahit naman may anak na may apo, pwede naman ituloy ang career. Depende kung sino yung susuporta, diba? Kaya dapat suportahan natin sila ng lalo na kapag meron ka ng anak, apo, kasi talent yan eh, hindi naman nawawala, not unless magkaroon ka ng brain damage, yung iba na yung pag-uusapan na yun. Pero sabi hanggat gumagana ang utak mo, you can always create, diba? Hanggat kaya mong umarte, you can always create your own craft, diba? Hanggat kaya mong tumayo o pwede talaga, walang limitasyon. So yun din po yung limitasyon pagdating sa storytellers, gaya po namin na filmmakers. Ang babae, lagi iniisip pang rom-com, pang love story. Pag gumawa kami ng thriller or action, parang hindi pwede yan, hindi kaya ng babae yan. May ganun pa rin pong impression. So, yun doon ako nahihirap. And meron pa rin gender pay gap because of the idea nga na having your period might make you unstable or having a child might make you not have enough time to be a professional. Grabe sila. Siguro follow-up ko kasi nasa comment section ng Raspada. Dahil sa Raspada na-realize ko na very cute pala ako. So, ano pong reaction
talaga knowing na may mga fans na parang dahil pala sa inyo, ng Rich Man's Daughter pa, parang na-realize that they like girls. Ayun, gay awakening na lang. Actually, I've always been so flattered when I read that, but I also don't fully believe that it's because of us. You know, people are who they are. I'm glad to have been a part of helping someone find out who they are. So that they can, kasi at the time, wala naman kasing ganong media at the time. So, alam mo yun, that's what I was saying about any kind of art. When you watch it, and you feel understood, you understand yourself better. Kasi other people go through the same thing. So ayun, I'm glad to have been a part of them finding that out. I know it's not because of us, but I'm glad that it's a compliment for me. Yeah, same. Parang ngayong araw na to, 2 tao na yata yung nagsabi sa akin. Nakaka-flatter talaga. Kasi, kahit pa paano naging parte kami ng buhay nila, di ba? Parang, again, as actors, na-fulfill namin yung trabaho namin or yung roles namin. But yeah, masaya naman na nagkaroon ng epekto yung ginawa namin sa kanila. And again, noong 2015, share ko lang na ang dami ko talagang letters na nare-receive, emails, na kinukwento yung buhay nila. So parang dun pa lang, masaya na. Thank you so much for the congratulations. Thank you. And to end the night, Miss Kaya Ashley, can you please take over? I love it. May ma-segue natin. Ang galing naman na yung natin for the dress host din sila for tonight. Sila din nagpapakilala sa isa't isa. Thank you so much. Thank you. Okay lang. Sorry, Thea. Yeah, their script actually mentioned na baka the head of the admins ng mga fan bases would like to ask like question from each of the fan bases. You can entertain and they are also here and advocacy groups. Just so if you like to, we're open. Okay, yeah, go ahead please. Hi po, I'm Pao, GL content creator po sa TikTok and Facebook. So, as a GL content creator po, napapansin ko na lately, sobrang lumalaki na po yung GL. Ang tanong ko po is, after po sa theater ng I Feel It's Fine, may chance po ba na mapalabas din to sa other platform para po mapanood din po ng ibang community po? Series daw po. Okay lang ako. Ikaw daw, kung meron daw sa ibang platform daw. Actually, we're actually looking into that possibility, but business-wise, kasi ilalabas namin to sa international market, so we will be having screening in Thailand and also China. So we have a lot of plans actually, but for now, I'm not closing doors, no. Pero yun nga we respect the art, we respect the advocacy, we respect the craftsmanship. But also we have to consider the numbers as well. So, but basically we're open to that. Thank you po. Another question po sa kay Miss Rian and Miss Liza. Is there a plan po like after I Feel It's Fine? Ano po yung role na gusto nyo pong next na ganapan? Like, pwede po siya maging enemies to lovers or any role po na gusto nyo sa next? Ganda naman ang concept na yun. Napaisip tuloy kami. Gustuhin ko kagad. Samurai versus samurai. Okay. Ang ganda ng GL Pero na GL. samurai. Nag-goal ko kasi this year or next year na mas maparami yung mga action. So kung may konting halong, may galing pa naman mag-fight si ni Liza. Natamaan ko nga lang siya sa mukha. Pero kung may konting action element, I would enjoy it. Ako parang na-excite ako makita si Ria na sumayaw.
Stars on the floor. Oo, no? Tapos magkasama kaming sumasayaw. Parang ang sayo nun. Na-imagine ko na. Hataw kami. Kanina humataw kami sa Family Feud. Abangan niyo po yan sa March 18. Thank you.